So napatakaron sa office ni Christ, and as we have learned last Sunday, ang ipakita sa atong catechism last Sunday ang kinatibuk-an nga si Christ. He held the office of the prophet, priest, and king. And this afternoon, succeeding ato is gitagsa-tagsa na nila. Kita-tagsa mismo sa mga Westminster Divines. Now, kaning the doctrine of kaning prophetic office ni Christ, as I said last Sunday nga akong gi-introduction, kani siya nga office during sa time nga sa church fathers na sila yung mga understanding ani, ang ilang understanding ani is separated. So ang uban nag-focus sa office ni Christ, nag-focus sa office sa prophet ni Christ, and then as a priest, and then as a king. Now, as I said, ang kani siya nga doctrine na develop ni siya during sa 16th century, mid-16th century, nga si John Calvin mismo ang known nga naka-develop ani nga kwan. Saya na fully develop saya nga time, but pagabot na mismo sa mga succeeding nga mga theologians nga nagsunod siya, especially mga Puritans, ilahang gi-refine ang kani siya nga doctrine. And during sa time sa mga Puritans yun, as in kuan na gini siya, kanang fully developed na gini siya, kasi na gini siya nga doctrine, appeal na nila ni sa systematic theology nga kanang dili gini siya pwede mawala sa systematic theology. And at the same time, ang kani siya nga doctrine yun mismo, dagag mga controversies gid ani during sa ilahang nga time. And the good thing is kani siya nga doctrine nga kaning office ni Christ, which is atong isgutan. Kung basa nimo diya sa atong catechism, kanang wala na ga-argue ang mga Westminster Divines ba, ila kay na-establish naman siya nga doctrine. Ang ila rin gi-focus dayon giunsa pag-execute ni Christ ang iyang office dayon. Kay during sa time, and even sa mga systematic theology, kung magbasa tag systematic theology, ang kani siya nga doctrine yun is when they explain the prophetic office ni Christ, wala sila kanang ang ilahang point nganong gi-appeal nila, ang ilahang point nganong gina-explain nila ni is to prove that Jesus Christ is a prophet, is a true prophet. Now, sa atong time karon kay again, part man gud sa Westminster Divine is mga Puritan, influence sila sa Puritan. So, na-develop na siya, which is, muna siya itong isgutan karon. Now, the prophet is one of the extraordinary offices. Isa na siya sa mga extraordinary offices. Tulo na sila, apostles, evangelists, and prophets. Extraordinary offices. It is because, aside sa ilang duty as a prophet, dapat sila mga ability, especially mag-perform of miracles. The point ana is para ma-prove that they are the true prophets coming from God. Because sa Old Testament nga time, na mga false prophets gyapon nga panggawas during sa ilahang time. So, by ang ability ni Christ, by God's enablement nila, gitagaan sila another ability, which is kana mag-make miracles, signs, kaya para ma-prove that they are sent by God. They are true prophet. They are the one who receives a revelation. So, ang prophet receives revelation and relays it to whom it is intended to deliver. So, mo ni siya ang element mismo, element sa pagka-prophet. Maka-receive siya revelation sa Ginoo and then i-relays it to the people of God, to whom it is intended to deliver. Because sa Old Testament, kagaya sa atong nabasa kaganina, sa atong wali, nga nay mga tao gyapon nga nakadawat og mga visions, mga dreams. For example, si Nebuchadnezzar. So, he's not a prophet, di ba? So, mo ni siya ang dili mawala sa element sa prophet. Makadawat siya revelation and then he relays it. Ipadala iyang isulti mismo dito. By visions, by prophetic, or by verbal communications. So, in other words, in a simple term, they are messenger of God. Now, the very duty of prophet is to reveal the will of God to the people. Mo na pinaka-duty gid sa prophet yun sa Old Testament ng mga prophet ni God, i-reveal ang will sa Ginoo dito sa mga katawan. Because during sa time, especially pag ang mga Israelites, mabasa na to sa sa Old Testament, ang mga Israelites sometimes when they err, or sometimes malimtan na nila ang pulong sa Ginoo, malimtan na nila ang ilahang Ginoo ba. So gapadala ang Ginoo og prophets para mag-rebuke, para mag-remind sila nga panisyan mo, and then at the same time mag-remind sila sa future mismo, sa future nga panghitabo or event to point to the reality. So, muna siya pinaka very duty sa prophet to reveal the will of God to the people.
But Christ as our great prophet is not only restricted to one place and for a certain group. Dili lang siya kay sa Israel lang siya. So, that is why gitawag siya nga our great prophet. Because dili lang siya kay para sa mga Israel lang mismo, dili lang siya kay para for that particular group. Now, in this catechism, we will learn how Christ as our great prophet functioned in His office. Si Christ mismo as our great prophet, not only just prophet, but our great prophet. At nung maibawaan kung giunsagid pag-function ni Christ ang iyang office as a prophet. So, sa question 43, atong basahon. How that Christ execute the office of a prophet? Answer, Christ executed the office of a prophet in His revealing to the church in all ages, by His Spirit and Word, in diverse ways of administration, the whole will of God in all things concerning their edification and salvation. Now, let us then divide our discussions into three headings. So, progressive na siya. Unang-una is the recipient of His revelation. The second is the instrument of His revelation. And the third is the content of His revelation. So, progressive ni siya. In other words, kung itong i-explain ang point 1, mag-make sense siya kay na point 2. Ang point 2, mag-make sense siya kay na point 3. So, progressive siya. So, una-una is the recipient of His revelation. So, nadia, gingon diya, how that Christ execute the office of a prophet? Answer, Christ executed the office of a prophet in His revealing to the church in all ages. Diyan lang sa takutog. So, mabasa naman diya, in His revealing. Akong primerong point na ko is message. But again, nag-mention mo na itong kategism of revealing. So, ako gigamit is revelation. So, the word revelation simply means disclosing of something hidden. So, in other words, mura siya ka ng sa treasury box, kapantay ka sa treasury box. Dili mo mailan kung unsay unod sa treasury box unless it is opened before your eyes. So, when we speak of God revealing Himself, God is disclosing Himself. In other words, ipadayag niya yung kaugalingon. The reason why we can speak of God's existence, the reason why we can speak of God attributes, we know that God is good, God is wise, and the reason we know how loving our God is, that is because He revealed Himself. Di ba? Ato ang nibawaan na sa theology, natin i-distinguish ang general revelation o ang special revelation. Now, sa general revelation, ako lang siyang i-mention para masap na to. Ang general revelation is, ang audience is tanan tao. Tanan tao sa kalibutan, ang general revelation. So, by this general revelation, we can know that there is a God. So, later on, ato nang i-explain sa pinakatumay nga nung tananta inexcusable, tananta dili pwede makaingon nga, tananta dili pwede makaingon nga wala gi Ginoo. So, tananta kabaluta nga naay Ginoo. So, that is the general revelation. But, ang yahang audience is ang tanan tao, tibuok. But on the other hand, na special revelation. Ang special revelation is, ang audience is ang yahang mga katawhan lang or ang mga believers niya or ang mga believers diya kang Kristo. So, kung mga tinawag sa Ginoo, muna siya ang special revelation. And ang atong catechism, ang gi-refer aning revelation is kaning special revelation din mismo. The church, mabasa nimo the church is all the true believers or the called ones. So, nag-start ang church not dili sa Acts. Nag-start ang church dito sa beginning when God created, because si Adam and Eve was the first called one. Una silang mga unang gipangtawag sa Ginoo. So, ang church wala nag-exist mismo sa kanang ginabasa sa uban ng mga theologians, moingon sila nga nag-start ang church sa Acts, dili nag-start ang church dito pagit sa Garden of Eden. So, ang gingo diya church is a true believers or the called ones. And the ages there, mabasa na to diya, is simply mean every period of time from the beginning of the world until sayang until eternity. So, from ages, in other words, generation to generation. So, generation to generation. So, muna siya pasabot ana. Yeah. Now, as we have seen here, walay labot ang mga unbelievers because unbelievers were excluded in this specific revelation because they do not understand spiritual things.
We have seen this sa mga atong mabasa sa Bible sa Exodus. That is why dito sa Israel mismo, dili tanan mismo nakasabot gyud sa unsay ginapadayag sa Ginoo. Wala naay, that's why naging si Paul sa Romans, dili tanan Israel gyud. So ang uban ato, although they were born nga kanang flesh or natao gyud sila mismo sa Israel mismo, but ang some of them or natay makit-an nga they were reprobate because and even sa mga prophetic nga ginapadala sa Ginoo sa ilaha is na magiuban gyud mabasa nato sa Old Testament na magiuban gyud ni tipas gyud naiuban gyud nga wala sila kasabot because they were not enlightened, wala sila ginable sa Ginoo nga masabtan ni mga butangan ni. For example, sa katong nisaka si Moses sa gitawag siya sa Mount Sinai. So, 40 days siya na sa taas. Pag naog niya dito, gasimba-simba nag mga Diyos-Diyos ang mga Israelites mismo. Gasimba-simba nag mga Diyos-Diyos ang mga Israelites. So, in other words, ang gipakita sa Catechism din is ang revealing or ang revelation sa Ginoo is para dagit siya mga katawhan na saya mga gipangtawag. So, ang unbelievers were excluded kay they do not understand these things. Wala sila kasabot ani, dili sila kasabot kay they were not indwelt by the Holy Spirit and they were not enabled to understand they were not enabled by the Holy Spirit to understand. So that is why hiningon si Paul sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Siya, the natural person or the unregenerate does not accept the things of the Spirit of God, for they are folly to him, and he is not able to understand them because they are spiritually discerned. In other words, ang mga butang nga mga spiritual, ang mga sabot ana, katulad yung mga indwelt by the Holy Spirit, ba in a deeper sense. Now, since nagisgutag kining prophetic office ni Christ because nahimo lagi ni siyang issue pero wala na nagyapon sa atong catechism. Now, how can we know that Christ already functioned as a prophet in the Old Testament? Kay even ang Socinians ng mga heretic, they believe that nagsugod ang ministry ni Christ dito gyud sa time nga after he was baptized. Ang mga Socinians, ilang gituohan nga si Christ mismo, nagsugod siya sa iyang prophetic office dito na after na baptize si Jesus Christ. Nga ninaog sa iya ang Holy Spirit. But again, we all know nga si Jesus Christ as indicated sa atong catechism, church from all ages. Now the question is, how did Christ function as a prophet? Diba? As a whole sa Old Testament. Now, the prophets themselves are a prefigure of Christ. So, nag-function si Christ mismo even sa Old Testament as the type, kanang mga prophets as a type of Christ. For they were anointed and empowered by the Holy Spirit. Sometimes, the Holy Spirit in the New Testament refers to the Spirit of Christ. So, ang Holy Spirit, gi-refer na siya nga Spirit of Christ na siya ba? Spirit of Christ. And that is because ang Holy Spirit mong proceeds from the Father and the Son. In other words, proceed or procession means kanang coming from the source. Now, this does not mean nga ang Holy Spirit is inferior. So, giklaro ni sa mga theologians nga nali distinction ang ilahang mga work. Now ang Spirit, since they were ang mga prophets in the Old Testament, since they were empowered and they were enabled by the Holy Spirit of Christ. And so, si Christ mismo as a prophet, ang katong mga prophet, as a great prophet, it proves nga si Christ mismo nag-function na siya as a prophet even in the Old Testament. Sa wala pa siya na anak, even sa Old Testament, nag-function na siya as a prophet dito mismo. Now, ang kaning argument nga moingon sila nga mga prophet man to, dili man to si Christ dito. But again, as we have learned sa atong sunod kay lagi progressive niya atong points. Magit-andaw dito. Kaning being a prophet, isa ra ni siya sa mga proof nga si Jesus Christ gyud nag-function siya as an prophet even in the Old Testament. Now the question is, what are the means or instruments which Christ uses to reveal something to the people of God? So, as we have learned in this point, kaning point number 1, ang recipient sa iyang revelation is ang iyang mga katawhan na mismo. Katurang iyang mga gipangtawag. Mo na siyang mga girevealan sa Ginoo or si Christ as our great prophet. Now, sa pag-reveal ni Christ aning mga kaning mga butang mismo sa iyang mga katawhan, unsang gigamit niya nga mga instrument. And that will lead to our next point, kaning ginatawag na
the instrument of His revelation. So nadia, gingon dia is, primero, Christ executed the office of a prophet in His revealing to the church in all ages. In other words, gikan mismo sa from the beginning until sa eternity. Hingon dia yun, by Spirit and Word in diverse ways of administration. So the instrument here nga atong mabasa is ang Spirit ug ang Yahang Word. Now, by Spirit here means the Holy Spirit Himself or the work of the Spirit. One thing I realized when I studied this nga, ang Westminster Divines man good, ilahan ang i-assume nga kung magbasa ka ni kasabot na ka sige pasabot nila. Kay Westminster Divines sige. But kanang by His Spirit dia is the Spirit Himself and the work of the Spirit. Which is, kanang work of the Spirit is pasabutan is, which is giving illumination to the heart of the people of God through different forms of revelation. Unang-unang atong unsa ni siya nga mga means nga gigamit nga para mag-illuminate mismo ang Ginoo sa mga yahang katawhan mismo. Ang una-una is mabasa nato gid mismo kanang promise sa Ginoo. Promise sa Ginoo sa Genesis chapter 3 verse 15. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Now karon, kung basahon nimo ni siya prior ani, nagingon dito is God or Elohim. Now, in this sense, we can speak na ang Holy Spirit nag-istorya mismo, nag-pronounce mismo ani dito kay Satan, or sometimes we can speak of it as Christ speak to Satan. And also, at the same time, pwede po tayo makaingon nga, the Father speaks to Satan because atong Ginoo is a triune God. So, in other words, pwede na to siyang gamiton nga, pwede tayo mo istorya nga, ang Holy Spirit mo nag-istorya sa Yawa or even as si Christ. Kaya lagi, they are triune God. And so, to make it simple, God mismo. So, diya, makita mo ang kaning promise mismo, ang kaning means or the way nga mag-illuminate mismo ang Holy Spirit dito sa iyang katawan is kani siya promise sa Deuteronomy chapter 18 verse 15 nagya po gi-promise ang Ginoo ningon si Moses, the Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your brothers it is to him you shall listen. Kani siya nga passage Deuteronomy gi-mention ni siya ni Moses. Gi-mention siya ni Moses, and then pag-abot dito sa Acts chapter 3 verse 22 to 26 nga atong gibasa ganina, gi-explain mismo ni Peter nga kaning gi-proclaim or kaning gi-prophesy mismo ni Moses si Jesus Christ ni siya. So si Jesus Christ ni siya. And so by this means nga ma-illuminate ang mga katawhan niya. Ang mga katawhan sa Ginoo, although dili kayo klaro ang ilahang pagtanaw sa unahan gid ba unsa gi mahitabo sa unahan. But as we have learned in our past or in our previous lesson nga, it is sufficient and efficacious by the working of the Holy Spirit. Also dili kay klaro kay sa ilaha, murag a pinch of knowledge lang ilang nahibaw-an, but kato nga knowledge nga ilang nasabtan about sa prophecy or about mismo sa kaning gipadayag sa Ginoo sa gipadayag sa Ginoo sa ila, enough na to mismo nga makabaton sila og faith ug maluwas sila. Sa atong gibasa sa Covenant next Sunday i-explain na ni Pastor kay natungnan pod kana siya nga article 5 mabasa na to dito. So dili ang unang-una dinhi is kanang promise. So kung magbasa ka sa Genesis, wala kay mabasa nga nagpadala ang prophet dito, ang Ginoo prophet dito. Ingon naman, because we believe that the revelation of God is progressive. Progressive ang revelation sa Ginoo. In other words, it is at the beginning seed. It is a seed form. Gatubo siya. And then naklaro na siya pag-abot na dito mismo kang Christ. Ato na siyang gisgot niya. Na una diya is daghan pa kayo mga promise pero naghatag lang og mga proof nga si Christ mismo as our great prophet gagamit siya og kani nga mga other means. Because that's why nagingon atong catechism, church from all ages. Church from all ages. In other words, gikan sa pinakasugod, padulong mismo dito sa katapusan. So, diya, promise. And then, the second thing is visions or dreams. Sa atong nabasa, example ani is Daniel chapter 7 verse 1 to 28.
So, ang kana diya nga context, ang kana diya nga content, gipakita na mismo ni Daniel or gi-interpret na ni Daniel diya nga kana nga vision diya or the four great kingdom. So, dili na ko siya sulti kay part mo na sa preaching ni Pastor God. Si Pastor will mag-explain ana later on. So, ang point lang din is ang Ginoo mismo ga-reveal siya pinaagi sa mga pinaagi gapon sa mga visions. Ga-reveal siya ana, ga-reveal siya. And then sa Daniel chapter 8 verse 1 to 27 kanang four kings. Diri po sa chapter 8 sa Daniel, ang gisgutan mo diya is four kings. So again, si Pastor ay magkana na kay part mo na sa iyang preaching. Ako nagipakita diri is ang visions, ang means ba nga nag-speak, means nga mag-reveal ang Ginoo or ang si Christ mismo as our great prophet and through His Holy Spirit ga-illuminate siya. Pinaagi ani nga mga means. Deuteronomy chapter 12 verse 6. If there were prophets among you, I, the Lord, would reveal myself in visions. I would speak to them in dreams. In other words, diba? Speak in a vision. So, another one, vision and dreams is another way of means nga ginagamit, another means nga ginagamit sa ni Christ mismo to reveal something. Acts chapter 10, diba? Sa vision ni Cornelius na gipadayag saya sa Ginoo. And then pagabo sa Acts 11 gi-explain ni Peter ang vision ni Cornelius. Pareha sila vision ni Daniel ug ni Peter ug ni Cornelius. Pero ang nag-explain mismo is si Peter. Gipadala siya dito kang Cornelius ug gi-explain ni Peter mismo ang vision nilang duha na nagkasinabot silang duha ba. Gi-explain ni Peter dito nasabtan po dayon ni Cornelius. So kana siya promise, ang una ato is promise, another means nga ginagamit sa Ginoo para mag-illuminate through the Holy Spirit or through the Spirit of Christ to illuminate ang iyang mga katawhan. Kadua is kaning visions nga atong gipadayag. Daghan pa kaayo siya pero wala na ako siya gibutan dinhi kay mahurot man atong time kung akong larason tanan. So naghatag lang ako mga proof nga si Christ mismo as our great prophet kani nga mga means yan ang ginagamit to reveal something. Kanang something ato na may bawaan later on. Kaya lagi progressive. And then the third one is kaning signs. So, makabuluta sa ba rainbows, circumcision, baptism, sa Old Testament kanang mga rainbow gi-reveal sa Ginoo. May bawaan na to. That is why whenever we see a rainbow, ma-remind na sa covenant sa Ginoo sa tibuok katawhan mismo, sa creation mismo, that God will never flood the earth anymore. So kana siya part na siya sa mga revelation. Again, kana siya enough na siya mismo during sa time nag-reveal sa Ginoo. Gi-reveal sa Ginoo during sa time gi-reveal sa Ginoo ng rainbow. Enough na siya. Enough na siya ato nga mga tao nakasabot ana because by the illumination of the Spirit of Christ sabta nila na sila sa katunga pamaagi luwas sila. Diba? Rainbows, circumcision and baptism nakasabot ta. Ang circumcision nasabta na to ang parallel niya na diri mismo ang baptism sa New Testament. Ba? And then, anointed oil. Katong mention ako last week, last Sunday nga, ang anointed, nag-type na siya ng Christ dito sa iyang baptism. Diba? Nagkuman ang Ginoo magbuhat og anointed oil. So, kung naay mo awat ani, it will be cut off from people because kana siya is specific na siya para i-anoint mismo ang yahang mga anointed. So, kani siyang anointed oil is dito, pag-abot kay Christ, prefigure na siya dito kay Christ nga yahang baptism dito. So Genesis, diba? Genesis 9:13, I have placed my rainbow in the clouds. It is the sign of my covenant with you and with all the earth. Genesis 17:10 to 12, kaning circumcision. This is the covenant that you and your descendants must keep. Each male among you must be circumcised from generation to generation. Every male child must be circumcised on the 8th day after his birth. This applies not only to members but of your child but of your family, but also to the servants born in your household and the foreign-born servants whom you have purchased. Exodus 30:31 to 32, muna ni siya sa anointed oil. And you shall say to the people of Israel, this shall be my holy anointing oil throughout your generations. It shall not be poured on the body of an ordinary person. So, dili siya pwede ibubo sa ordinary person. Kaya lagi, para na siya sa mga katong mga appointed sa office. And you shall make no other like it in composition.
it is holy and it shall be holy to you. So, mga signs, symbols, kana siya, another way nga ginagamit ni Christ mismo, i-reveal sa mga katawhan niya mismo. And by those nga mga signs and symbols, enough na to sa mga katawhan nga gipadayagan sa Ginoo ato, nga magtuo sila mismo, and then maluwas sila. Revelation, so, kay lagi, progressive lagi. Let us always take note of this word nga progressive revelation. Dili kay siya klaro from the beginning, then nagprogress siya, nagtubo ang seed, then later on naibaw-an na to nga unsa na siya klase nga punuan. Okay, manggamon din siya di. Kay lagi progressive. Diba? So, mo na siya unang mga promises, mga visions and mga signs and symbols. And another thing is kaning theophanies. So, theophanies is God's appearance in a form of angel, light, storm, clouds, and many more. So, muna siya pasabot sa theophanies. God's appearance in a form of light, angel, storm, clouds, and many more. So, another example na ni is katong burning bush. A burning bush, theophanies to mismo. Genesis 16:10, the angel of the Lord also said to her, I will surely multiply your offspring so that they cannot be numbered for multitude. So kanang angel nga ni appear diya mismo kang Sarah is most of the scholars and theologians ilang gistorya ang ilang interpretation na is si Christ na mismo, the pre-incarnate Christ. And kaning gi-mention diri nga I will surely multiply your offspring, mabasa na to sa New Testament gi-interpret ni Paul dito. Gi-interpret ni Paul dito ang gi-prophesy or ang gi-padayag mismo sa Ginoo kang Abraham dito. Kana another mga example na siya sa Joshua 5:13-15. So, and Joshua went to him and said to him, Are you for us or for our adversaries? And he said, No, but I am the commander of the army of the Lord. So, commander of the army of the Lord is this is the pre-incarnate Christ. So, most of the theologians, most of the scholars agree with this. Now I have come, ma-prove mo kay tungo sa iyang context. Tanawa, now I have come, and Joshua fell on his face to the earth and worshipped and said to him, What does my Lord say to his servant? Ingon siya dayon, and the commander of the Lord's army said to Joshua, Take off your sandals from your feet, for the place where you are standing is holy. So, paralel siya sa katong pagpadayag sa Ginoo kang Moses. Diba nga nagingon si Moses nga, take off your sandals. So, in other words, kani siya mismo, padayag ni mismo sa Ginoo or the pre-incarnate Christ. Kasi kani siyang commander of the Lord's army, isa po ni siya sa proof nga si Jesus Christ before sa iyang incarnation, kapadayag siya as a king. Isa po ni siya sa mga proof yun, kapadayag siya. Kaya lagi, daghan lagi ga-oppose lagi nga, dili man mag-make sense kay si Jesus Christ na tao man mismo, dili naman sa New Testament nga era naman. So, dili siya mag-make sense nga si Jesus Christ nag-function siya as an office, as a prophet king. So, dili mapadayag na to. Ako lang ipakita sa inyo ang mga proof na to make it clear sa inyo nga ang ginatudlo mismo sa atong catechism is not just a conjecture or not just an opinion, but a teaching of the scripture mismo. So, muna siya, mga, di ba, mga promises, mga vision, mga signs, mga types, mga signs, symbols, and then mga kaning theophanies, and then another one is most clearly is prophecies. So, dagan kay halos kanang mga prophecy dia point na kay Christ dito mismo. Even sa iyang place na where he dito mismo sa iyang asa siya gianak, apil na prophesy gyapon to mismo. And even sa mga surroundings, sa mga surroundings mismo sa iyang event ato nga time, di ba, gi-prophesy gyapon dito sa pagkaanak ni Rachel, nilakaw si Joseph dito sa Egypt, apil to siya sa prophecies. That is revelation to ni Christ mismo sa iyang mga katawhan. So, example ani is katong Isaiah, another mga example naghatag lang ko. Isaiah 61:1, katong ningon si Jesus Christ nga ningon dito sa Isaiah katong gibasa na ko last Sunday nga the Lord has anointed me. Babasa to kato siya nga passage nga sa Isaiah. Gibasa to siya ni Jesus mismo sa synagogue. Gibasa to mismo ni Jesus sa synagogue sa Luke chapter 4 verses 16-21. Gibasa niya dito and then yading gi-declare dayon nga pagbasa ni Jesus ningon na siya dayon nga this day
this prophecy is fulfilled in your midst. Kay kato nga prophecy, ang object ato is si Christ mismo. So, kana, in the Old Testament, gipadayag mismo, sa ilaha mismo, gipadayag mismo kang sa mga katawhan, sa mga Israelites, and even pag-abot dito sa New Testament, gibalik ni Christ, yang gi-explain dito nga kanay mga prophecy, nag-point ni siya sa kuha. Ba, mga prophecies. Isaiah 53, katong nag-point mismo sa cross. Wala na ako giputan diri, itaas kayo ito. Pero basahon nyo sa Isaiah 53, the suffering servant na ang gibutang nila diya. So makita nimo nga kana siya nga mga prophecies, padayag na siya, means na siya, another means na siya sa Ginoo nga ipadayag. Nga magpadayag siya mismo sa iyang mga katawhan. So 1 Peter chapter 1 verse 10 to 12, concerning this salvation, the prophets who prophesied about the grace that was to be yours searched and inquired carefully, inquiring what person or time the Spirit of Christ in them was indicating when he predicted the sufferings of Christ and the subsequent glories. In other words, even ang mga prophets in the Old Testament, although sila magipadayagan mismo sa Ginoo sa mga prophecy, pero in their understanding, kanus ani may tabo. Kanus anticipate sila, but they do not clearly understand kung usa may tabo. Sila ay revelation, pero ang ilahang response is they anticipate unsa gi mahitabo dito, unsa gi mahitabo in the future. So diri makita nimo nga even si Christ mismo sayahang to His Holy Spirit. Sa mga prophecy ipadayag niya dito. Verse 12 ato sumpay. It was revealed to them that they were serving not themselves but you, in the things that have now been announced to you through those who preach the good news to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels long to look. Prophecies, promises, visions, signs, theophanies, and even ang prophecies means na siya nga gipadayag as our great prophet, si Jesus Christ as our great prophet. Gigamit na ni mismo ni Jesus Christ nga means magpadayag sa iyahang katawhan, age by age, generation from generation. So gagamit ang Ginoo other forms. Diba? Gagamit ang Ginoo other forms. So which is ato nasabtan natong niagi nga in the Old Testament lahi ang administration sa pagpadayag or sa grace mismo sa to be kadabang mahimong means sa grace sa Ginoo ba in the Old Testament. Kani mga forms, kani nga mga forms connected gyapon ni siya sa revelation ni Jesus Christ. Kaya that is why ang atong most of the especially sa ato nga mga reform progressive and kana siya wala na gipadayag sa Ginoo mismo kay para lang masulat kasi part gina siya sa redemptive history, part na siya mismo nga kana siya nga mga padayag, kana siya nga mga means, kana siya nga mga akong ipang mention, part na siya mismo nga gigamit sa Ginoo nga mapadayag mismo na ipadayag mismo sa Ginoo ang iyahang will ba. And then next is kaning types or signs. Signs, ako gi-mention kanina. Types or signs, ba? So the prophet themselves prefigure Christ, so kana siya types ni Christ na siya. So by this proof makabalo kita nga si Jesus Christ even sa Old Testament, he functioned as a prophet. So for they were anointed and powered by the Holy Spirit. Ikadua, the deliverance of Israel from slavery in Egypt. Gi-explain ni Pastor ganina buntag nga kanang pangitabo mismo sa Old Testament dito sa Egypt when they were delivered by God mismo. That prefigures, that types or that signs or that events prefigures sa unsay gibuhat ni Christ sa cross. As a matter of fact, kung basahon nimong Egypt ang kanang nga account, God saved, wala kay mabasa nga Jesus diya. Pero kung moadto ka kay Jude, si Jude, gi-explain ni Jude nga si Jesus tong nagluwas dito mismo sa mga Israelites. Gi-explain gud klaro ni Jude that Jesus saved the Israel from Egypt. So in other words, even si Jude na siya understanding nga ang pre-incarnate Christ dito sa Old Testament. So daghan kay siya mga types, di ba? Akong ipang mention like katong mga signs, anointed oil, and then Melchizedek. So, si Melchizedek, na-reveal siya sa Old Testament, pagabot sa Hebrews, gi-explain, di ba? Gi-explain si Melchizedek ang iyang existence, gi-explain dito, nga nag-point siya kay Christ mismo.
The bronze snake, katong, if you remember sa wali ni Pastor, sa John chapter 3, sa pinakalas, nag-point ni Jesus Christ, si Jesus Christ mismo, si Nicodemus dito sa serpent, as Moses lifted up the serpent, so as the Son of God must be lifted up. But during that time, wala pa gilansang si Christ. Pero gipakita na mismo. Sorry. Si Jesus mismo, iyan na mismo gipadayag. Yan ang gipadayag mismo kay Nicodemus unsay mahitabo in the future. So prophecy, di ba? So katong panghitabo sa Old Testament nga gilift up ni Moses ang bronze of snake. So that prefigures sa unsay gibuhat ni Christ sa cross. So dagan pag mga types, pero wala na kasi ibang kanilang mga few just to prove that si Christ mismo as our great prophet through his spirit which is the third person of the Trinity, the Holy Spirit, from ages to ages, kana siya nga mga means nga akong gipang-mention, mo na gigamit sa Holy Spirit mismo nga mag-enable sila. Kaya mo na gi-mention sa atong catechism, church, all ages. So because we believe in a progressive revelation, so in this era, mora ni gipadayag mismo kanira siya nga part, gipadayag ni Christ mismo, kani siya nga era gipadayag mismo ni Christ, kani siya nga means, kani po siya nga era, kani nga means yang gigamit. So makita nimo kani siya nga mga means nga gigamit mismo sa Holy Spirit to enable them to have them faith, although dili kayo klaro sila ha. But again, ang ilahang pagtuo mismo is sufficient because it was the Holy Spirit who enabled them. That is why we believe nga ang kaluwasan sa Old Testament people sa atwa karon pareha rata. By grace through faith. Sa ila is through the coming Messiah. Diba kita we are looking backward. So dili kani siya nga mga means gigamit mismo ni Christ through His Spirit nga magpadayag mismo sa ila because these are not kani nga mga signs, these are not kanang separated sa iyahang will. Dili ni siya separated sa will nga gipagpadayag sa Ginoo. Mura bitaw nagpadayag lang ko, gusto na ako ipadayag para mapakita na ko nga Ginoo ko. No, part na siya mismo sa redemptive history nga gipadayagan, gigamit ni Christ nga para masabtan sa mga katawhan. So, that is why mo na siya ang the Holy Spirit. And the second thing dia is kanang so aside from the Spirit, gibutan dia is Word. Capital letter lang gibutan dia. So that is Jesus Christ. So again, akong gi-mention kanina, diverse administration. That is why nag-mention na itong catechism of diverse administration. Diverse administration, lain-lain nga pamaagi. And so, the second thing is the Word. Now, to make it clear, dili na siya pasabot kay sa Old Testament, Spirit na to. Pag-abot din sa New Testament, Word na. Now, dili na siya contradiction because dili ka makasabot sa Word sa Ginoo without the illumination of the Holy Spirit. Ilaha lang ng gituyo kay para masabtan nimo nga ang the old administration nga mga ginagamit sa Holy Spirit nga means nagsis na to siya or wala na to siya kay nanata sa new covenant mismo, which is ang tanan mismo nga gipadayag mismo dito sa Old Testament nagpoint kay Christ, and at the same time pag-abot kay Christ he further explained the will, he further revealed the will of God. Sa atong third point ato siya masabtan. So when Christ came and fulfilled all the prophecies about him, he didn't stop revealing things to his people until all that was necessary to reveal be known to them. So after ni Christ, nabot na si Christ, wala siya nag-stop sa pag-reveal ng mga sa will sa Ginoo. But he continues to reveal the will of God in his work and in his person. Sa iyang pagkatao and in his person. And then during the life of Christ on earth, he called the disciples and appointed them as an apostles. Itudloan niya mismo ang mga disciples ug iyang mga apostles, and they were the ones who expounded the teaching of Christ. They were the one who expounded the work of Christ. They are the one who expounded the persons of Christ. So, during the life, he revealed and taught them and his person and his work and expounded them. That is why
we have now the Bible with Old and New Testament. That is why, diya sa itong Bible, kompleto na. Kay after mismo ni ascend si Christ, ang mga disciples o mga apostles mo nag-expound sa iyang work. And then, that is why nakabaton ta og nanatay New Testament karon. Nanatay New Testament o Old Testament. In other words, complete na. So, kompleto na mismo. Ang pamaagi sa una sa Old Testament, wala nagigamit sa Holy Spirit. Now karon kay na kompleto na, gipadayag na mismo diya sa atong Bible. That is why nahimo na siyang kompleto. John 15, John 15, ningon siya diya, no longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing. But I have called you friends, for all that I have heard from my Father, I have made known to you. In other words, gi-reveal sa Ginoo mismo. Si Jesus Christ mismo, si Jesus Christ na mismo ang nag-reveal. Diya sa iyang pulong mismo, o diya mismo sa iyang person. Hebrews chapter 1 verse 2. So, mo ni siyang gingon sa Hebrews, long ago at many times and in many ways, God spoke to our fathers by the prophets, but in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom He also created the world. In other words, kung makita na ito diri, long ago, many times, and in many ways. But pagabot ni Christ, si Christ na mismo ang nag-further reveal, and God spoke through His Son. So makita na ito diri, even ang word niya, pagabot diri sa New Testament, sa atong time karon, word na. So wala na dili na kinahanglan og mga visions, di na kinahanglan, because everything is revealed in the Scripture. Later on, mas masabot na sa point 3. Now, from different ages, we have seen as Christ, our great prophet, revealed things by Spirit and Word to us. We hear also their harmony that all of them. Diba, masabtan na ito ang gipang-reveal sa Ginoo sa Old Testament, nasabtan na ito sa New Testament. All of those types, all of those mga means sa Ginoo mismo, nga gipadayag niya kay Christ, or gipadayag ni Christ mismo, nag-confirm mismo kang Christ. That is why katong gipakita na, gibasa na nga sa Isaiah, gibasa mismo ni Jesus Christ sa synagogue, nga ningon siya nga, this prophecy is fulfilled in your midst. In other words, ang Old Testament ug ang New Testament, they are in harmony, they supplement each other, they support each other. Now the question is, what is this thing that we are talking about here? Kaning gipasabot ato nga gi-reveal sa Ginoo ba? Unsa ning gi-reveal sa Ginoo? Nara mo may idea siguro, di ba? It will be answered by our last point. Nadia, the content of His revelation. Una, the recipient, in other words, ang iyang mga katawhan, nakadawat aning revelation. The second thing is, ang gigamit sa Ginoo, the instrument is ang iyang spirit through the illumination of the many means, and then His word now, in His word now. And then the last one is the content of His revelation. Unsa may gipadayag sa Ginoo. Now, diya, atong basahon sa una, Christ executed the office of a prophet in His revealing to the church in all ages, by Spirit and Word in diverse ways of administration. Morning content, the whole will of God in all things concerning their edification and salvation. Gingon diya, the whole will of God. Nga naman, because sa Old Testament, they were given the revelation enough na mag-point kay Christ. The whole will, because si Jesus Christ na ang nag-reveal sa kinatibukan. Sa kinatibukan nga will sa Ginoo. For in all things concerning their edification and kanang salvation. So Jesus Christ, the last mismo, ang pinaka-last na mismo ang nag-further reveal mismo sa whole will of God. That is why sa Old Testament, ang mga prophecies sa Old Testament dito kay Christ. Now karon, ang second coming, mabasa nato sa Revelation mismo, which is pinaka-last nga nakadawat sa Revelation si John mismo, si John, ang pinakalas po nga namatay sa mga apostles. Dito mabasa nimo dito ang the second coming of Christ. So in other words, sa panahon ni Christ, gi-reveal niya ang kaning tanan gyud kinatibukan nga salvation. Though ningon diya concerning their edification. Edification because everything is complete. Kay kompleto naman tanan. So kaning kompleto na kay Bible, kompleto naman tong Bible. So by God's grace, as He ascended to heaven, nagpadala mismo ang Ginoo o nag-appoint mismo ang Ginoo og mga ordinary office. Kanang mga ordinary office, mga pastor, mga teacher sa simbahan to explain the whole will of God.
So that is why we always mention here nga, kung dili kayo nimo masabtan ang ginapasabot sa Bible, ayaw kay kaguol na namay mag-explain sa imo, naman ang imuhang mga leader sa simbahan nga mag-explain sa imo ana. So that's why pag-ingon diri sa Ephesians chapter 4 verse 11 to 13, ingon si Jesus dinhi, and he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds or the pastors and teachers to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ. Kanang building up diya sa another translation is for the edification of the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ. So kompleto na mismo ang Bible, nanadet na ang tanang gi-reveal sa Ginoo, wa na kinahanglan idungag. That is why nayon ang Revelation, wa na kinahanglan idungag, wala na kinahanglan kuhaan. Nananatanan diya. Diya mismo, so for our edification and our salvation. So all those ways and means by which Christ revealed in the Old and New Testament, types, promises, signs, have something to do with our salvation. Sama sa giyong kaganina, wala to gi-reveal sa Ginoo para lang nala siya gusto i-reveal, para mapakita lang ng Ginoo siya. Part to siya sa will sa Ginoo. That is why gi-record pati ang Old Testament, appeal ang Old Testament, Kay kato mga gipang-reveal sa Ginoo sa Old Testament, gi-explain mismo sa New Testament, and at the same time nag-confirm, and at the same time diri sa New Testament naa na pinaka-last mismo nga revelation ni Christ mismo, or si Christ mismo pinaka-last na mismo. Yan ang gituduan niya mga disciples, and then ang mga disciples mo nag-expound mismo sa iyang work o sa iyang person. That is why natin mga letters of Paul, letter of Peter. So, all were part of the whole will of God to reveal for our salvation. And everything we need to know about our salvation is completely revealed in the scripture. The old way means is not necessary. Kaya nga naman, compact naman mismo sa Bible. That is why, muna yung gigong kanina. So, chapter 1 of the Holy Scripture, article 1. Tanawag, i-explain lang diri. Although the light of nature, so ang light of nature, another expression, the seed of religion or the sense of the divine. So, and the works of creation and providence do so far manifest the goodness, wisdom, and power of God as to leave men inexcusable. In other words, walay tao din nga makaingon nga walay Ginoo. Kay tanan ta dili ta excuse, tanan ta kabaluta nga naay Ginoo. Because by nature, by providence, and katong gingunawin nga the light of nature, the sense of divine, the innate understanding of the sense of divine. Tanawa dayon yung sumpay. Yet they are not sufficient to give that knowledge of God and of His will, which is necessary unto salvation. Therefore, it pleased the Lord at sundry times, sa lain-lain nga ages, and in diverse manners, sa lain-lain nga pamaagi, to reveal Himself and to declare that His will unto His church. And afterwards, for the better preserving and propagating of the truth, and for the more sure establishment and comfort of the church against the corruption of the flesh and the malice of Satan and of the world, to commit the same wholly unto writing, which make it the Holy Scripture to be most necessary. Sumpay na yung pinakalas. Those former ways of God's revealing, akong ibang mention kanina, His will, God's revealing His will unto His people, being now ceased. In other words, wala na to siya karon, kompleto ng Bible. So, okay, kompleto na mga Bible, wala na tayo kinahanglan, di na tayo kinahanglan mga visions, di na tayo kinahanglan mga dreams, nga nagparehek ang Ginoo sa kuha, nga puti daw iyang puti. So, dili na siya kinahanglan karon kay probably kung magdamgo ka, that is the product of your imagination. But in terms of salvation, wala, nana sa scripture. Tanan, sama sa giyon dia, the whole will of God can be found in the Holy Scripture. Tanan. So, kung mga ways before, wala na to siya karon, tanan. That is why si John Owen, talagsalabi ako mag-quote og Puritan. Si John Owen, if private revelation agrees with the Scripture, they are needless or unnecessary. They are unnecessary. Ano man, anam sa scripture. So, kung nakay private revelation, nga maingon ka nga, kakita ko Ginoo ba, yung giluwas ko niya, gikan ko sa imperno, gikan ko sa, nagkinabuhi ko ni kalibutan, niya,
tungod sa kung wickedness na ko, later on, nagpadayag ang Ginoo sa kuha, iya kong giluwas. So kung nakay mga nga mga revelation or mga dreams or mga pananawon, that is not, dili na siya necessary kay, naman na siya sa scripture. Kay, ang scripture, gingon na naman tapag, ang scripture ba, gingon na pag-explain sa scripture, ang mga taong in another way, giluwas sa Ginoo. Ay kung na siya na yun. And if does not agree with the scripture, then they are false. In other words, kung dili siya mo agree sa scripture, dili natin inood, false na siya. In other words, ang point lang ni John Owen din is, the scripture is the kompleto na. So, wala na rin kinahanglan dapat pang may bawaan outside sa scripture. So, tanan na, kinahanglan kung gusto ka makaila truly sa Ginoo, scripture. Kung gusto ka makasabot sa himong salvation, the fullness of your salvation, sa scripture. That is why, kung gusto ka nga makasabot juga sa imong salvation, gusto ka makaila sa Ginoo in a truest sense, scripture natong basahon, scripture na dili na ta mo look up sa scripture. Dili na kinahanglan mga visions, dili na kinahanglan ang mga dreams, dili na kinahanglan mga signs, dili na kinahanglan. That is why ningon si Justin Peter, kung gusto nimo madunggan ang tingog sa Ginoo, kani basahan ni. Mo na ingon ni Justin Peter. Karon dayon, ningon siya dayon, kung dili kay klaro, murag dili kay mo madunggan, murag dili kay klaro tingog sa Ginoo. Basahag kusog, madunggan nimong tingog sa Ginoo sa pagbasa ni. So in other words, tanan na sa Bible mismo. So di rin naman makita nga ang tanan ginahanglan, ang tanan na gikinahanglan nga gi-reveal sa Ginoo na mismo sa scripture. So wala na gikinahanglan idugang, wala na kinahanglan kinahanglan kwaon sa scripture because everything we need to know about our salvation and for our edification is gi-reveal na diya mismo sa iyahang pulong, which is the special revelation. Now, without the special revelation, we would never know God intimately and we would never glorify God for our salvation. Kaya di rin man ito na siya masabtan. But praise be to our great prophet, which is Jesus Christ, for He revealed these comforting truths to us in a special way, the Bible. Thus, we can now have the source by which we can be edified and comforted, and we can now have the source by which we can learn the true knowledge about God, but ultimately, we can now have the basis and rules by which we can glorify God and enjoy Him. So, question 43, how that Christ executed the office of a prophet. Christ executed the office of a prophet in His revealing to the church in all ages, by Spirit and Word, in diverse ways of administration, the whole will of God in all things, concerning their edification and salvation.